What's up at welcome sa Pochoklak. Sa video na to, re-reviewin ko ang relong Series X Gorilla mula sa brand na Siga Design. Full disclosure po, pinrovide po ng Siga Design ang relo na ito para reviewin at hindi na po nila ipinapabalik ito. Ang Siga Design po is a brand that is based in China. At sa brand name pa lamang, mapapansin nyo na top priority talaga nila ang pagdisenyo ng mga relo. In fact, marami na nga po silang napanalo ng award. And ang motto nila is to stand out by design. And that they have done. Especially po sa Siga Design Blue Planet, which to me, design-wise, is probably their biggest achievement so far. Pero sa video po na ito, ang re-reviewin ko is the Series X Gorilla. Bago po tayo magsimula, shout out po muna kay Sir Mel. Isang malaking karangalan po na ma-meet kayo in person, pati na ang inyong pamilya. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Malaki ang Series X Gorilla. Pahalang, ang sukat nito ay 44mm. Top to bottom, 48mm po yan. And then yung kapal niya, 11.88mm. Flat yung sapphire crystal, kaya hindi nakakadagdag sa taas ng relo. Mapapansin nyo, hugis parisukat o di kaya square ang Series X Gorilla. Sabi ng Siga Design, cyberpunk style ang case nito at agree ako dyan kasi pag inisip nyo cyberpunk, pagdating sa popular media, isipin nyo movies like Blade Runner, The Matrix, Dread. Pagdating naman sa video games, Cyberpunk 2077, Deus Ex, Final Fantasy VII, and the Series X Gorilla definitely gives those vibes, lalo na napaka-futuristic looking ng case nito. Maraming edges, kakaibang bezel na meron pang tornilyo sa mga sulok nito. Itim yung dominant color ng stainless steel case. Probably achieved yan with PVD coating, At may accents na orange sa gilid. So mapapansin nyo sa gilid, dito sa left side, makita nyo merong mga tornilyo and then merong parang etching ng gorilla, if you look closely. And then doon naman sa right side where the crown is, yung crown niya merong parang protective covering na itim. At merong ridges ang protective covering na ito para madali i-operate ang movement. Kakaiba naman talaga ang case nito. Meron pang suspension system na naka-incorporate sa struktura ng case na to. Sabi, makakatulong yan maging matibay kung sakaling mabagsak ito. Basically, shock absorption. Makita nyo yun dito pagka ginalaw-galaw natin. Ayan. Ito, ayun, makita nyo may lumalabas na part ng case. Nagwi-wiggle po siya. Isa sa mga hindi ko masyadong gusto sa case nito ay yung water resistance na it provides, which is only at 3 bar or 30 meters. Lalo na para sa isang relo na ganitong itsura at meron pang suspension system for extra shock absorption, medyo nakakapagtaka na mababa ang water resistance. Nevertheless, unique ang case and appealing yun para sa akin. At malamang sa malamang, walang katulad itong relo na ito sa watch collections ng nakakarami. Dalawa ang strap na kasama ng Series X Gorilla sa packaging. Yung rubber strap na ito, nakalagay siya ngayon sa relo. And then, nylon strap. So, parehong strap na ito, merong quick release. Makikita nyo dito. Ito. Kaya madali po yan tanggalin. 22mm ang taba ng straps na ito. Kaya madali palitan. At kung balak nyo man palitan, ang recommendation ko, go with rubber. Dahil tingin ko yun ang best suited. Lalong-lalo na sporty ang datingan ng relo na ito. Hindi rin siguro bagay kung lalagyan nyo ng leather strap. I mean, definitely, pwede nyo naman subukan. Just don't expect the best results. At siguro for a more creative take, maganda kung meron kayong orange na strap to match with the orange accents on the watch. Komportable naman ang rubber strap nito. Yun nga lang napansin ko, madaling kapitan ng alikabok.
Sa aking pagkakaalam, ang movement na ito ay kinostomize ng Siga Design at ito ay based sa isang Seagull movement. Ang maganda sa movement na to ay ang physical na anyo, no? Tingnan nyo naman. Karaniwan ang mga mechanical movement ay sinusuportahan ng isang main plate at dahil dyan, mahirap makita ang loob ng movement, lalo na sa harapan ng relo, no? Where the dial would be. Ang ginawa ng Siga Design in this specific case ay imbis na kahawig ng isang CD, ang main plate or plato, ang buong movement ay sinusuportahan lang ng isang hugis X na ekstruktura. At dahil po dito, kitang-kita ang movement dahil walang dial katulad ng conventional na mga relo po, no? Or the watches that we're used to. Ang movement nito ay may frequency na 28,800 vibrations per hour at may accuracy ito na -15 to +30 seconds per day. Generally, gusto ko naman ng movement na ito, lalo na skeletonized ang movement at ang frequency ay maganda, no? At 28,800 vibrations per hour. Typically sa price range po ng Series X Gorilla, 21,600 lang. Ang challenge lang pagdating sa movement, lalo na kung nasa Pinas po kayo, ay serviceability. Pagdating sa dial, wala in the traditional sense dahil yan, skeletonized ang movement. Speaking of skeletonized, ang hour and minute hands ay skeletonized din at may lumang mga ito. Yung second hand, mapapansin nyo, it's painted orange without loom. Dun sa X mismo, the structure supporting the movement, meron ding loom. Para sa akin, pag dial ang usapan, mahalaga ang madaling pagbasa sa oras. Pero sa relong ito, dahil walang indices, dahil nga walang dial, mahirap po basahin ang oras sa totoo lang. Ang gumaganap kasi na indices sa relo na ito ay yung bezel. Tingnan yung graphic na ito para mas ma-appreciate nyo. Unique man ang pagbasa ng oras sa Series X Gorilla, hindi may kakaila na mahirap ito basahin. At isa yan sa mga concessions talaga sa skeletonized watches, kaya hindi ko may re-recommenda ito bilang first watch nyo. In any case, sa katagalan naman ay masasanay po kayo, no? So hindi po magiging issue yan in the longer term. Malaki-laki ang Series X Gorilla para sa 7-inch wrist ko. Pero komportable naman pong isuot. Yung karanasan po kasi ng pagsusuot nyo sa relo na ito ay maimpluwensyahan nung kung gaano nyo kagusto ang itsura ng relo na ito. At para sa akin, appealing ang design ng Series X Gorilla. Kaya na-enjoy ko ito. Medyo nadismaya lang ako kasi ang baba ng water resistance. Maulan pa naman po sa mga panahon ngayon. At di po ako mapalagay masyado dahil nakukulangan nga ako sa water resistance. Pero bukod pa po dyan, malaki ang relo na ito. Normally, fan po ako ng mid-sized or classical sizing. And siguro kahit 40mm ang size ng relo na ito, okay na. Bago po tayo dumako sa section na ito, ang presyo ng Siga Design Series X Gorilla, papaalam ko lang po sa inyo na starting today until the 18th of August, meron pong 9th anniversary sale sa website ng Siga Design at makukuha nyo po ang Series X Gorilla for 20% less than what I will mention in this section. Kung interesado po kayo, please click the link in the description and the pinned comment. Yun lang po. Maraming salamat. Proceed na po tayo. Ang Series X Gorilla ay kasalukuyang binibenta sa official website ng Siga Design sa halagang $379 US. Pag kinonvert nyo po sa pesos, halos 22,000 pesos yan. Pag binili nyo ito plus shipping, taxes, and duties pa. Link in the description kung interesado po kayo. Sa halagang yan, di may kakaila na sulit na ito. Original ang design, unique ang relo, malaking effort ang ginawa para i-customize ang Seagull na movement. Meron din pong suspension which is a unique feature. Yun nga lang, hindi malinaw sa akin kung anong benepisyo niyan. Lilinawin ko po, hindi perpekto ang relo na ito. Masyadong malaki, medyo kulang ang water resistance, mahirap basahin ng oras.
Siguro isa pa, medyo audible yung movement. Pero kung trip nyo ang style ng Richard Mille, pero hindi nyo gusto o hindi nyo kayang gumastos ng ganong klaseng halaga na higit pa sa bahay at lupa, hindi kayo magkakamali sa Series X Gorilla. Ayun! Nakita na natin ang Series X Gorilla mula sa brand na Siga Design. Kapag nasa Pilipinas kayo at in-import nyo ang relong ito directly from Siga Design's website, siguro abutin kayo ng around 30,000 pesos including shipping, taxes, and duties na yan. Kaya kung interesado kayo, click the link in the description and the link in the pinned comment. Kung collector po kayo na naghahanap ng something different, something unique, design-wise, o di kaya kung trip nyo yung itsura ng Richard Mille, pero ayaw nyong magbenta ng atay o kaya ibang bahagi ng inyong katawan, the Siga Design Series X Gorilla is a great choice for you. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion o di kaya may gusto kayong malaman tungkol sa relo na to, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang review at kung nakatulong man ito sa inyo, kung bibili kayo o hindi, please do hit the like button. At kung interesado po kayo sa mga watch reviews, pati sa pagsuri ng mga relo ng mga sikat na personalidad, please do hit the subscribe button and hit the bell icon. Malaking tulong po sa akin yan. Yung mga susunod ko pong watch reviews, kasama po dyan ay isang relo mula sa English brand na Christopher Ward at isa pang relo mula sa Japanese brand na Citizen. Antabayanan nyo po yan. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!